Welcome back sa Big James TV. Today's video mga kabilog, first ko sa inyo about dito sa Arcade Classic build na ito. Bakit hindi nyo dapat bilhin to ngayon 2025? Bago natin simulan, baka pwede pa subscribe naman Big James TV at hit mo yung notification bell para pag nag-update ako ng mga ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Ito nga meron dito sa Arcade Classic na build natin. Bakit hindi nyo to dapat bilhin? Unang-una, luma na yung mga games dito. Pangalawa, pag hindi mo trip yung mga ganitong games like 80s, 90s, hindi ka mag-i-enjoy dito sa mga games na naka-install dito. Pangatlo, pag hindi ka pinanganak ng 80s, 90s, or 2000, lalong hindi para sa itong video games na ito. Games na ito para sa mga taong nag-i-enjoy lang talaga dun sa mga 80s, 90s game at yung mga retro games. Gustong balikan yung 90s na games na lalaruin nila. So ako, laki akong 90s, so na-enjoy ko yung mga games na naka-install dito. Pero pagdating siguro ng 2010, pataas, hindi ko alam kung ma-appreciate mo yung mga games na naka-install dito. Kasi salo-salong games ang nakalagay dito, hindi lang pang-arcade talaga. Actually, nilagay na nila yung PSP version na arcade. Rated PS1 na rin na nandito. Kasi dati 90s, 80s is Mame tsaka Final Burn lang talaga yung mga naka-install. Like Sega, meron ding Sega, at kung ano-ano pa na lumang games na naka-install talaga dito. Ilan ba yung games na naka-install dito sa arcade machine natin? Meron tayong 8,000 games na naka-install dito. And may mga console din na naka-install dito. Meron PS1, Nintendo 64, Dreamcast, PSP, Mega Drive, Alpha, Mame, at kung ano pa na naka-install dito. Kaya pag ang hanap mong games is mga ganitong console, eh baka mag-enjoy ka dito sa arcade machine na build natin. By the way, arcade machine kasi nakikita natin before is per lives. Ngayon kasi medyo binago lang natin yung arcade build natin dito is per hulog, per timer na. Kasi halo-halo kasi yung mga games na naka-install dito, like may PS1, hindi naman siya game over type, Nintendo 64, PSP. So hindi siya game over type, hindi siya per lives. So ginawa nating timer para maski paano, ma-enjoy mo yung games na naka-install. Baka kasi maghanap ka ng game over type, pwede pa rin yun, or yung per lives. Kaso nga lang, baka malito yung mga gagamit. Bakit yung games na to per lives, but yung games na to is timer. Ginawa ko na lang, timer base ko na lang lahat para hindi malito yung maglalaro na per game over or per timer. Ang advantage lang dito sa arcade machine natin ngayon mga kabilog, ay mas quality yung mga build natin at yung mga product na naka-install dito. Like itong analog stick. So napakatibay nito, tsaka yung mga buttons. And then pagdating naman sa design, compared do sa mga design dati, this design is slim and compact na siya. Hindi siya katulad dati na medyo malalaki yung TV, matataba yung TV. Ito, ang gamit natin TV dito is 32 inches na, malaki na talaga. At siya yung kuba na TV. So, ito yung mga flat screen TV na gamit natin. At lastly, mga kabilog, yung design natin is customized. Dito kay Gigabit Tech, pre-layout yan. Kahit anong gusto mong design na ilagay natin. Katulad nito, example, na Supreme Design na X Teenage Mutant Ninja Turtle. So, ito yung bagong design na pinalayout sa akin ngayon. Kasi yung makikita nyo before, Simpsons or any logo na pinapalagay nila na Supreme. Supreme Teenage Mutant Ninja Turtle yung nakalagay ngayon. Pagdating naman sa maintenance mga kabilog, napaka-low maintenance at mababa lang siya konsumo ng kuryente. Yung TV nito mga kabilog nasa around 35 watts. Ang pagkakaalam ko, nakita ko kasi doon sa likod ng TV niya. And yung mismong console naman is 12 volts lang. So kaya siyang buhayin ng solar kung marunong kayo mag-compute ng solar or 3. So, pwede rin kung gusto nyong maglagay sa probinsya, through battery lang kasi mababa lang yung consumo nito. Based on my experience, my client kasi ako nasa 80 pesos lang monthly. Pero yung work operation hours niya is 8 at 10 a.m. to 5 p.m. lang ata, parang ganun lang. Kasi meron siyang voltmeter na makikita niya kung ilan yung consumption ng kuryente niya. Sa mga nagtatanong naman bakit isa lang yung coin slot nito, at wala siyang timer sa harap. Actually, yung timer nito mga kabilog is system timer na lalabas siya dito sa taas. Yan isa lang yung hulugan. By the way, kung gusto niyo naman dalawang hulugan, dalawang coin slot, per player, per timer, meron din naman tayong setup na gano'n.
Additional lang yan sa price. Pag-usapan lang natin yan sa page. Kung interested ka, gusto mo gawin dalawa yung timer mo at coin slot mo. Pwede natin gawin yon. Iba na yung price at medyo may increase lang konti, syempre. Pero as a regular user lang naman, okay na ako sa one timer. Pwede mo namang i-divide yung sa one coin slot tapos isang timer lang. Nasa sa inyo kung gusto nyo magdalawang coin slot. Depende kay client. Pagdating naman sa finishing ng box, ito yung siding niya, naka-laminated sticker tong gamit natin. So kahit mabahayan, maulanan, mamantsahan, hindi basta mag-fade at mabubura yung sticker na naka-install dito. Before, aluminum pa yung siding natin. Actually, aluminum pa rin naman yung gamit ko sa taas lang naman. Ito, pagkiklipan ng acrylic natin. Pero ito, siding niya is molding na plastic or yung goma tawag dito ginagamit natin. And then yung material naman sa platform ng controller natin is acrylic 5mm. So matibay ito, hindi siya basta-basta mababasag. At hindi katulad ng dati wood ang gamit natin. At madali lang siyang buksan. Meron siyang left and right na nut screw sa harap. Ayan. And American style analog stick and micro switch clicker yung gamit natin. And yung button, hindi basta-basta nasisira yan. Sa front, pwede natin maglagay ng mga design at logo kung ano gusto nyo palagay. And RGB LED yung coin slot natin. Universal na rin yan. Ma-accept yan ng piso, 5, 10 hanggang 20. Depende naman sa setup mo kung ano gusto mong per minute. Piso 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. So, nasa sayo. And then yung up-top sticker natin yan, mayroon tayong sticker. Before kasi walang sticker to, so nilagyan natin. Para kitang-kita lahat kung itong design nyo is may sticker sa top, makikita nyo kung ano yung design nyo. Tulad nito, Supreme. So dito rin may sticker din sa top. And then sa likod, ito yung likod niya. Nakapintura yan na itim. And then meron siyang switch, tsaka yung outtake fan. Itong ilaw, depende kay client kung gusto nyo magpalagay. So, nasa sa inyo, may additional lang to konti. Hindi ko kasi nilalagyan talaga ng RGB light kasi maliit lang yung header natin. So, compact at slim design lang tong arcade ko. Hindi ko pinapalakihan talaga yung header. So, depende doon sa mga build nyo. And then, pagdating naman sa front, acrylic finish tong harap. Ayan. So, tapos naka-paint na yung the rest. Yung makikita nyo mga itim, naka-paint na yan, na-glossy. Kaya protection to, kahit anong tuktok mo dito sa TV, hindi mababasag yan. Ito yung mga kabilog, ang gamit natin ng system dito is Pandora EX2. So dati kasi Pandora eSports, depende kasi doon sa supplier natin kung ano yung makukuha natin. Pero this is the best quality na nakikuhaan natin ngayon. Kung ano yung naibigay ng supplier, yun yung best na ilalagay natin ngayon dito. Kaya kung interested ka naman dito sa lumang arcade machine na ito, message lang si Gigabit Tech or Big James TV. Pag-usapan na natin kung ano yung gusto mong design, sticker, or sizes. Actually, may sizes pa tayo. Pwede tayo mag 6 feet na 32 inches. So, mas iba lang yung price. Mas malaki, mas pricey konti. So, pag gusto mo or bet mo tong ganitong arcade machine, 32 inches na 4 feet, meron din tayong tabletop kung gusto yung tabletop. Pero 24 inches lang. So, ito na yung pinaka-regular at mabenta sa atin ngayon na 32 inches na 4 feet. So, I make it slim, compact lang. Hindi masyado mas malaki or bulky. Kaya ganito yung design ng arcade machine ko. About naman doon sa GNC, meron tayong video before. Panoorin nyo na lang yun kung gusto nyo ng GNC build. Same box, same design. So, nagkakaiba lang sa hardware tsaka dun sa games. Mga nakapollow at nakasubscribe, siguro hanggang dito na lang sa channel ko. Don't forget, follow my page and subscribe to my channel para updated tayo sa mga next videos na ilalabas ko. So, kita-kits na lang sa next video. Peace out!